Nagbababala ang Panginoon sa atin na hindi lahat na tumatawag sa Diyos at sinasambit ang kanyang pangalan ay makatatanggap ng kanyang pagpapala, sapagkat ang importante sa kanya ay sumusunod sa kalooban ng Ama. Yun ang totoo na magtatamo ng mga pagpapala na mula sa Diyos. Kaya ang sinasabing napakaliwanag ay ang pagkakakilanlan sa atin o ang ating identity bilang isang Kristiyano ay hindi nakasalalay sa ating mga ginagawa, kundi nakasalalay at batay sa ating relasyon sa Panginoon. Sapagkat si Kristo na rin na nagsasabi, makapagpalayas ka man ng demonyo, makagawa ka ng maraming himala, kung wala ka naman totoong kaugnayan sa akin, wala kang relasyon, wala kang depth, lahat ng ginagawa nating mga tao ay walang saysay, sapagkat hindi ito talagang nakaugat sa relasyon natin sa Panginoon. At paano nga ba natin, mga kapatid, palalalim ang relasyong ito upang tayo ay maging masunurin sa kalooban ng Diyos? May isang mahalagang sinasabi ang Panginoon. Ang pundasyon ng relasyong ito ay palaging ang kanyang salita, sapagkat inihilimbawa niya dito, kapag tayo ay nakatayo ng bahay o nagtayo ng bahay sa bato, ibig sabihin kapag ang pundasyon nating mga tao ay salita ng Diyos at yun ang ating pinanghahawakan, para tayo nagtatayo ng bahay sa bato. Kahit anong bagyo, hangin, baha, hindi ito babagsak bahay na ito. At mahalaga yun sa relasyon. The more na tayo lumalago sa appreciation sa salita ng Diyos, the more naman tayong lumalalim yung tinatawag na intimacy. At ang intimacy ng tao at ng Diyos at malalim na kaugnayan sa Kanya ang nagsusulong sa atin upang tayo ay pasailalim at maging masunurin sa kalooban ng Diyos. Kaya kahit tayo ay maraming ginagawang mga kabutihan, nawawalang saysay ito lahat. In vain nga ang tawag doon. Nagiging futile, sapagkat hindi ito umuusbong at nangyayari sa bunga ng ating relasyon sa Panginoon. Kasi pwede naman tayong gumawa ng maraming bagay na magaganda at mabubuti, na hindi naman ay motibo ay talaga ang Diyos o hindi lumalago bunga ng ating relasyon sa Diyos. Baka ito'y gusto lamang nating magpakita ng ating kakayahan o kaya ay magpasikat. Maraming pwedeng maging motibo tayong mga tao upang tayo makagawa ng kabutihan. Pero sayang naman kung wala namang merito na maituturing ang ating mga ginagawang mabuti. Kahit nakagagawa pa tayo ng himala, ang sinasabi lamang maliwanag ng Diyos ay lahat ng itong nagagawa ninyo ay dapat ay magmula sa akin at inyong i-recognize na di nyo magagawa yan na hindi dumadaan sa aking pagpapala at grasya. At dahil dun, mga kapatid, kung kinikilala natin palagi natin ang pagpapala ng Diyos, wala naman tayong pwedeng ibalik sa Diyos kundi pasasalamat, yung gratitude natin dahil sa kanyang mga pagpapala at biyaya ay nagagawa natin ang kanyang kalooban. Kaya itong maliwanag na ipinaparating sa atin ng Diyos sa umagang ito
Huwag tayong kasi siguro naggarantiya ang marami nating nagagawa at achievement upang magkaroon ito ng merito sa mata ng Diyos. Ang palaging pundasyon natin ay ang malalim nating relasyon sa Kanya para din sa ating mga tao. Kapag malalim na ang relasyon ng dalawang tao sa isa't isa, tulad ng mag-asawa, madaling magpasailalim ang babae sa kalooban ng lalaki dahil sila ay nagkakaunawaan. Kahit hindi sila nagsasalita, ang langwahe ng kanilang pag-ibig, bunga ng kanilang intimacy ay sapat na para sila'y kumilos na parang iisa na lamang. Kaya ito din ang sinasabi ng Diyos sa mga kapatid. Habang lumalalim ang ating ugnayan, ang intimacy natin sa Panginoon, kung ano ang galaw ng Diyos, parang nagiging galaw na rin natin, sapagkat sa Kanya nanggagaling at dumadaloy ang mga biyaya upang tayo gumalaw ayon sa Kanyang kalooban.